Lara, wag mo munang hayaang umalis ang asawa mo. Sundan mo muna. Ngayon na. Kung ikaw ang nasa pwesto ko noon, makikinig ka ba sa isang tindera sa kanto ng hindi mo naman kaibigan, hindi mo kamag-anak, at halos, pabili lang po, ang palitan ninyo sa loob ng mahigit 1 taon? Bago natin ituloy, mag-comment ka muna kung naniniwala kang may mga babala talagang dumaratong sa pinakatahimik na paraan. At kung mahilig ka sa mga kwentong mabagal ang sindi, pero tumatama sa dulo, mag-like, share, at subscribe ka na rin. Ako si Lara Cruz, at ito ang 7 araw na akala ko para sa asama ko, pero sa huli, para pala sa paggising ko. 7 araw bago ang alis ni Adrian, maaga akong nagising. 5:00 pa lang ng umaga pero gising na ang buong bahay sa tunog ng bentilador na may bahagyang kalansing. Sa amoy ng sinangag na kanin na naiwan ko sa rice cooker mula kagabi, at sa maputlang liwanag na sumisingit sa manipis naming kortina. Ang bahay namin sa Marikina ay hindi malaki, pero maayos. 2 palapag na townhouse na hinulugan ko rin ng ilang taon bago pa kami magpakasal. Hindi iyon palasyo, pero bawat tile, bawat kabinete, bawat maliit na gamit sa kusina may kasamang overtime ko, pagkakaltas sa gusto ko, at mga planong ipinagpaliban. 32 ako noon. Hindi maganda sa paraang mapapalingon ng lahat, pero maayos akong manamit, maingat magsalita, at sanay magtiis ng hindi nagrereklamo. Madalas akong sabihan ng mga office mate ko na mukha raw akong kalmado kahit pagod. Hindi nila alam, matagal ko nang ginagawang damit ang katahimikan. Si Adrian, asawa ko, ay 35. Matangkad, maaliwalas ang mukha kapag gusto niyang maging mabait, at may paraan ng pagsasalita na madaling paniwalaan ng tao. Hindi siya tamad, hindi rin siya laging galit. Sa totoo lang, iyon marahil ang dahilan kung bakit ang hirap tanggapin kapag ang isang tao'y unti-unti ka palang binabaluktot ng hindi mo namamalayan. Hindi siya yung tipong mananakit sa harap ng tao. Mas delikado siya roon. Siya yung tipong ningitiin ka habang dahan-dahang inilalayo sa iyo ang mga bagay na pinaghirapan mo. "Anong oras uli alis ko sa Friday?" Tanong niya habang nagsusuot ng relo sa harap ng salamin. 3 in the afternoon ng flight niyo, pero dapat mga 12 nasa airport na kayo. Sagot ko habang tinutupi ang polo niyang dadalhin. Napatingin siya sa akin sa salamin at ngumiti. "Gusto mo talagang kumpleto lahat, no?" Hindi ko alam kung bakit. Pero may mga ngiti kahit pamilyar na, may kakaibang lamig. Noon ko lang napansin ulit iyon. Saglit lang, isang kisap. Tapos nawala rin. 7-day trip iyon sa Coron. Anniversary gift ko sa kanya. Hindi dahil maluho kami. Hindi nga kami madalas gumala. Pero sa isip ko noon, kailangan naming huminga. Kailangan naming umalis sa paulit-ulit na siklo ng trabaho, bills, at mga pag-uusap na laging nauuwi sa, "Sige na, pag-usapan na lang natin mamaya." Ako ang nag-book. Ako ang nag-ipon. Ako ang nag-ayos ng itinerary. Island hopping sa 3 araw, quiet resort sa may dulo, at isang dinner na may simpleng view ng dagat para sa 6 na gabi. Hindi ingrande, pero pinag-isipan ko. Pagkababa niya para umalis papuntang trabaho, bitbit ang laptop bag at halatang nagmamadali. Sumunod ako makalipas ang ilang minuto. May bibilhin lang sana akong suka at paminta sa kanto. Mainit na agad ang umaga kahit maaga pa. Ang simoy ng hangin may halong alikabok at usok ng unang pasada ng jeep sa main road. Sa kanto, naroon si Aling Nena, ang tindera sa maliit na pwesto na laging may tindaring yose, candy, sachet ng shampoo, at mga gulay na hindi laging sariwa pero sapat para sa pang-araw-araw. Habang inaabot niya sa akin ang sukli, bigla siyang napatingin sa likod ko. Hindi sa akin, sa direksyon na dinaanan ni Adrian. "Ate," mahina niyang sabi. Pagtingin ko sa kanya, iba ang mukha niya. Hindi tsismosa, hindi excited. Parang may pinipigil lang hindi sabihin. "O, bakit po?" tanong ko. Bigla niyang hinawakan ng braso ko. Hindi madiin pero sapat para huminto ako. "Ate, sundan mo." Napatitig ako sa kanya. "Ha?" Mas bumaba ang boses niya. Hindi ako sigurado sa lahat, pero ilang beses ko na siyang nakita. Hindi trabaho ang daan niya. "Huwag mo akong banggitin." May mga sandaling ang katawan mo ang unang naniniwala bago ang isip mo.
Yung kamay ko, kusang humigpit sa sukli. Yung lalamunan ko, natuyo. Yung paligid, busina, tahol ng aso, tawag ng naglalako ng pandesal, parang umurong palayo. Hindi ko siya sinagot agad. Hindi dahil wala akong maisip, kundi dahil sa loob ng ilang segundo, may dalawang boses sa utak ko. Una, huwag kang magpadala. Nakakahiya. Baka mali lang. Baka mapahiya ka lang. Ikalawa, kaya mo ba talagang umuwi at magkunwaring wala kang narinig? Tinupi ko ang resibo sa palad ko at mahinang tumanggo. Salamat po. Hindi na siya nagsalita. Bumaling lang siya sa isa pang customer na bibili ng kape. Mula roon, hindi na ako dumiretso pa uwi. Sumakay ako ng tricycle hanggang sa kalyeng malapit sa terminal. Nakita ko si Adrian mula sa malayo. Hindi siya sumakay sa UV na karaniwan niyang sinasakyan papuntang Ortigas. Hindi rin siya pumasok sa coffee shop na madalas niyang hintayan ng kasama sa opisina. Sa halip, lumakad siya sa mas makipot na daan sa likod ng palengke. Yung bahaging may mga pader na puro kupas na poster ng kandidato at paanunsyo ng bed space available. Hindi ako sanay sumunod sa tao, lalo na sa sarili kong asawa. Pero may kakaiba sa lakad niya. Hindi nagmamadali, pero sigurado. Parang taong ilang beses nang dinanaan ng lugar. Ilang di pa lang ang layo ko, pero pakiramdam ko napakalakas ng tibok ng puso ko, parang maririnig niya. Huminto siya sa tapat ng isang lumang apartment. 2 palapag. Kalawangin ng gate. May sampayan sa gilid at tuyong halaman sa paso. Hindi iyon hotel, hindi rin opisina. Wala ring karatulang travel agency or remittance center. Bahay iyon, o tinatawag na bahay ng mga taong ayaw makita. May babaeng lumabas. Hindi ko agad nakita ang mukha dahil natatakpan ng nakasabit na tuwalya sa may railing. Ang nakita ko lang, inaabot ni Adrian ng brown envelope na hawak niya mula pa kanina. Hindi siya nagyakap, hindi sila naghalikan, walang eksenang sasampal sa'yo ng diretsyo. Mas masakit ang sumunod. Yumuko si Adrian ng bahagya at parang may tiniting ng tapelang babae. Tapos tumingin siya sa paligid, mabilis, sanay, maingat. Parang lalaking maraming beses nang nagsekreto. At sa unang pagkakataon sa buong pagsasama namin, naramdaman kong hindi ako kulang. Hindi lang talaga ako kasama sa katotohanan. Doon ko naintindihan kung bakit nanginginig ang kamay ko. Dahil kung kabit lang sana, galit ang una kong mararamdaman. Pero ang naramdaman ko noon ay mas mabigat. Takot. Dahil ang lalaking ilang buwan kong pinag-iipunan ng 7 araw na pahinga, may sarili palang biyahe na hindi ko alam. At nang takala kong aalis na siya, may isa pang lalaking lumabas sa apartment at may inaabot sa kanya na tilang maliit na susi. Doon ko napagtantong ang nakita ko ay hindi simpleng pagtataksil. May mas malalim na lihim sa likod ng pintong iyon. At hindi ko pa alam noon na ang susunod na 7 araw ay hindi tungkol sa bakasyon, kundi sa unti-unti kong pagbawi sa buhay na matagal nang dahan-dahang kinukuha sa akin. Umuwi ako nang hindi ko maalala kung paano ako nakabalik. May mga oras na kumikilos ang katawan mo sa lakas ng nakasanayan. Nakasakay ako ng tricycle, nakababa, nakasusi, nakapasok ng bahay. Nakapagsaing pa nga yata ako ulit kahit may kanin pa sa rice cooker. Pero ang isip ko, naiwan sa apartment na iyon. Sa gate na kalawangin, sa brown envelope, at sa susi na inabot sa asawa ko na hindi ko kilala. Hindi ako umiyak agad, hindi dahil matapang ako, kundi dahil hindi pa tapos ang pangyayari sa loob ko. Kapag hindi pa buo ang hulma ng sakit, hindi pa tumutulo ang luha. Nakatayo lang ako sa kusina, nakasandal sa lababo, habang nakatingin sa manipis na singaw ng sinaing. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik na para bang may inaasahang sasabog. Tinawagan ko si Adrian bandang 9:00. Hello? Nakapasok ka na? Tanong ko, pinipilit panatilihing pantay ang boses. Sa kabilang linya, maingay, parang may elevator ding bumukas. Oo, medyo late lang konke. Bakit? Nadaanan mo ba yung branch ng remittance? May need sana akong itanong. Saglit siyang natahimik. Maliit na pagitan lang pero sapat para marinig ko. Hindi diretso ko sa office.
Bakit? May ipapadala ka? Office. Hindi apartment, hindi envelope, hindi susi. Wala, naisip ko lang. Lara? Bahagyang lumambot ang boses niya. Yung boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang maayos ang lahat. Ayos ka lang ba? Noon ko naisip, gaano kadali para sa isang taong nagsisinungaling ang tanungin kung ayos ka lang? Oo, sabi ko, busy lang. Pagkababa ko ng tawag, doon ako napaupo. Hindi sapat ang isang eksena. Iyon ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Hindi sapat ang tingin ng tindera, hindi sapat ang brown envelope, hindi sapat ang maling direksyon. Dahil sa oras na magsalita ako ng walang sapat na hawak, baka ako pa ang magmukhang praning, mapagbintang, o masahol, babaeng hindi marunong magtiwala. Kaya kinagabihan, hindi ako nagtanong. Nagluto ako ng daing na bangus, nagprito ng talong, inayos ang hapag. Dumating siya ng alas 8:20, amoy init ng kalsada at murang pabango. Pareho pa rin ang mukha niya, pareho pa rin ang boses, parang walang bit-bit na lihim. Ang sarap ng ulam, sabi niya habang umuupo. Tinitigaan ko ang mga kamay niya habang kumakain. Maayos ang kuko, walang bahid ng ballpen, alikabok, o kahit anong mapapansing naiiba. Ito yung klasing detalye na dati hindi ko pinapansin dahil asawa ko na siya. Pero nang gabing iyon, bawat kilos niya parang ebidensyang ayaw magpahita ng buo. May ibinigay si Ma sa'yo na listahan ng mga dadalhin sa koron? Tanong niya. Meron na, ako na bahala. Tumanggo siya. Good, kailangan ko rin mag-withdraw bukas. Magkano? Kaunti lang, pang pocket money. Hindi ako sumagot agad. Tinignan ko siya. Magkano ang kaunti? Ngumiti siya. Bakit parang audit? Para lang alam ko, joint account yun. 15,000 siguro? 15,000. Maliit na halaga kung pakikinggan, pero sapat para kabahan ako. Dahil noong nakaraang linggo pa lang, may napansin na akong kulang sa pondo namin. Akala ko noon automatic billing lang, hindi ko na sineryoso. Minsan ayaw mong magduda dahil kapag nagsimula kang bumilang, baka matuklasan mong matagal ka nang nalulugi. Pagkatapos ng hapunan, naligo siya. Naiwan ang cellphone niya sa lamesa. Hindi kami yung mag-asawang nagche-checkan ng phone. Noon, proud pa ako roon. Ang akala ko, maturity. Ang hindi ko alam, minsan pala ang tawag doon ay binibigyan mo ng malawak na espasyo ang taong gustong magsinungaling ng maayos. Nag-vibrate ang phone niya. Hindi ko agad hinawakan. Nakatingin lang ako sa screen na umilaw. GCash. You have sent 8,500 pesos to L. Villanueva. Parang may kung anong malamig na dumaloy sa likod ko. Hindi ko binuksan ang message. Hindi ko na kailangan. Sapat na ang pangalan. L. Villanueva. Sino yun? Paglabas niya ng banyo, nakaharap na ako sa lababo, naguhugas ng plato. May nag-text, sabi ko nang hindi lumilingon. Baka work lang. Hindi ko sinabing nakita ko. Kinabukasan, lumabas ako ng mas maaga. Hindi para sundan agad si Adrian, kung hindi para bumalik sa kanto. Naroon si Aling Nena, nakaupo sa plastik na silya, nagbabalat ng sibuyas. Mas halata sa umagang liwanag ang guhit ng pagod sa mukha niya. Hindi siya yung tipong gustong sumausaw sa gulo. Yun ang unang bagay na nagpalakas ng loob ko. Dahil ang mga tunay na may alam, karaniwan ayaw nga magsalita. Pwede po ba kitang makausap? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, tapos sa paligid. Dito lang? Sandali lang po. Hindi siya sumagot agad. Pinunasan lang niya ang kamay niya sa duster bago tumayo. Doon tayo sa gilid. Sa likod ng pwesto niya, may makitib na pasilyong amoy kahon, tuyong bawang, at simento na nabasa ng matagal na panahon. Ininit, pero may kaunting lilim. Doon siya humarap sa akin ng diretsyo. Ano pong nakita ninyo? Tanong ko. Umiling siya agad. Hindi lahat, ate. Ayoko ng gulo. Hindi ako gagawa ng gulo. Kailangan ko lang malaman kung bakit ninyo sinabi yun. Napuntong hininga siya. 3 beses ko na siyang nakitang lumihis.
Parehong oras, parehong direksyon. Minsan may dalang sobre, minsan grocery. Hindi naman ako nangingialam pero noong isang linggo, may babaeng dumaan rito. Tinanong kung saan daw nakatira si Adrian. Nanigas ang balikat ko. Babae? Oo, maayos manamit. Hindi bata. Hindi rin mukhang palengkera o kung ano. Nagkamali raw siya ng pinuntahan, sabi niya. Pero maya-maya, nakita ko rin siyang pumasok doon sa kabilang barangay, sa apartment. Hindi ako makapagsalita. Akala ko noon baka kamag-anak, dugtong niya. Pero kahapon, may narinig akong usapan nang dumaan sila rito. Hindi buo, pero narinig ko yung lalaking kasama ng asawa mo. Sabi niya, basta bago bumiyahe, maayos na dapat to. Bago bumiyahe. Muntik akong mahuwakan sa pader. Hindi na simpleng pagsisinungaling ang nararamdaman ko. May pagkaupurahan, may inaayos bago siya umalis. Parang may bagay siyang gustong matapos habang wala kami o habang akala ko kasama ko siya. May alam po ba kayo sa babaeng yun? Tanong ko. Umiling siya. Wala, pero may matandang nakatira sa apartment na yun. Hindi palabas, tahimik lang. At may isa pang babae roon na laging may bitbit na gamot. Gamot. Matanda. Sobre. Transfer. Bigla kong napatingin sa malayo. May isang piraso ng isip ko ang nagsabing baka may inaalagaan lang. Baka may tulong na binibigay. Baka may mabuting paliwanag. Pero kung mabuti, bakit lihim? Bakit hindi niya ako kasama sa katotohanan? Pag-uwi ko, binuksan ko ang drawer ng filing cabinet sa may lugar kung saan namin nilalagay ang mga papeles, resibo, booking confirmation, insurance at statements. Doon ko sinimulang tignan ng pattern ng mga nakaraang buwan. Una, 2 withdrawal na hindi niya binanggit. Pangalawa, isang transfer sa iisang pangalan. Pangatlo, isang photocopy ng valid ID ko na wala naman dapat sa drawer na yon kasi nasa envelope folder ko dapat. Parang may kumalabid sa batok ko. Bakit naroon ang ID ko? At bakit may manipis na carbon paper sa ilalim ng drawer na parang may pinatungan ng dokumentong pinirmahan? Noong gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Nakahiga si Adrian sa tabi ko, mahimbing. Paminsan-minsan humihilik ng bahagya. Ako nakatingin sa kisame, habang ang ventilador ay umiikot na paulit-ulit na tanong. Kapag ang taong mahal mo ay hindi mo na kayang tanungin ng diretsyo dahil baka mas lalo ka lang niyang paikutin, ano ang uunahin mo? Ang galit o ang ebidensya? At bago mag-umaga, isang bagay ang napagdesisyonan ko. Hindi muna ako sasabog dahil may kutob ako na ang tinatago ni Adrian ay hindi lang ibang babae. At kung tama ako, ang 7 araw na biyahe na inihanda ko para sa kanya, baka iyon mismo ang palugit na kailangan niya para may itulak na bagay na hindi ko na mababawi. Sa 3 araw matapos akong hawakan ni Aling Nena sa braso, mas malinaw na sa akin ang isang katotohanan. May mga laban na hindi mo kayang simulan nang sugatan ka pa. Kaya imbes na umiyak, naglista ako. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador. Isa lang akong babaeng matagal nang nasanay mag-ayos ng magugulong bagay sa tahimik na paraan. Sa trabaho ko bilang accounting supervisor sa isang medium-sized na construction supplier, araw-araw akong humahawak ng papeles, petsa, discrepancy at paliwanag ng mga taong hirap umamin kapag may mali. Iyon marahil ang unang pagkakamali ni Adrian. Nakalimutan niyang ang babaeng madalas magpatawad ay marunong ding magbilang. Nag-file ako ng leave para sa kalahating araw. Hindi to sinabi sa opisina ang totoo. Sinabi ko lang, may aasikasuhin sa bahay. Totoo naman, ang hindi ko lang sinabi, ang bahay na aasikasuhin ko ay baka hindi na bahay kung magpapahuli ako sa takbo ng mga sikreto. Bandang 10:00, bumalik ako sa apartment na nakita ko. Hindi ako lumapit agad. Sa tapat noon ay may maliit na lugawan na halos walang customer. Umorder ako ng goto kahit hindi ako gutom. Umupo ako sa dulo, yung may tanaw sa gate pero hindi halatang nakatingin. Mainit ang singaw ng sabaw, may amoy ng toasted bawang at paminta. Sa ganitong mga sandali,
napapansin mo ang maliliit na bagay dahil ayaw mong pansinin ang malalaki. Makaraan ng 20 minuto, may lumabas na babae mula sa apartment. Hindi siya ang inabutan ng sobre noong una. Mas bata ito ng kaunti, nasa late 20s siguro. Payat, simple ang damit, may dalang paper bag na may logo ng butika. Mabilis pero hindi takot ang lakad niya, yung lakad ng taong marami nang iniisip bago pa man sumikat ang araw. Pagkababa niya sa bangketa, may sumunod na matandang lalaki mula sa loob at mahinang tumawag. Maren, sandali. Maren. Huminto ang babae at lumingon. Hindi ko narinig ang buong usapan nila, pero narinig ko ang isang linyang tumatak sa akin. Kapag dumuding na naman yung lalaki, sabihin mo ayoko nang pirmahan hanggat wala yung babae. Babae. Hindi ko alam kung ako ang tinutukoy. Hindi rin ako alam kung anong pipirmahan, pero sapat na yun para tumayo ang balahibo ko. Nang makaalis si Maren, saka ako tumayo. Kunwari, babalik na sana ako sa kinauupuan ko nang biglang nadulas ang tsinelas ko sa basa ng kalsada. Napatingin sa akin ang matandang lalaki. Pasensya na po, sabi ko, sabay hawak sa poste. Maaliwalas ang mukha niya pero halatang lupaypay ang katawan. May suot siyang manipis na puting sando at lumang cardigan kahit mainit. Sa kutis niya, kita ang mga ugat sa kamay. Hindi siya mukhang mayaman, hindi rin mukhang siga o sindikato. Mas mukhang pagod na tao. Ma'am, ayos lang kayo? Tanong niya. Opo, sabi ko. Saglit pa kong nag-atubili. Dito po ba nakatira si Adrian? Agad siyang iba ng tingin. Hindi galit, hindi takot. Parang bumalikwas sa loob ng isip niya ang isang pangalan na matagal na niyang iniingatan. Sino kayo? Doon ko naramdaman na wala ng saysay ang kalahating katotohanan. Asawa niya po ako. Parang humigpit ang hangin sa pagitan namin. Hindi siya agad sumagot. Sa likod niya sumilip ang makitnid na hagdan, isang timba, at nakasampay na kupas na kumot. Isang tahanang pansamantala. Isang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng lalaking sinasabing diretsyong opisina ang biyahe araw-araw. Ako si Leo Villanueva, pinsan ng ama ng asawa mo. Villanueva, parang may piraso ng puzzle na kusang dumikit. L. Villanueva. Pwede po ba tayong mag-usap? Mahinang kong tanong. Nagkita-kita tayo ng matagal, tapos tumabi siya ng kaunti. Saglit lang, hindi pwede rito sa labas. Pumasok ako. Ang loob ng apartment ay malinis, ngunit halatang salat. May amoy ng liniment, lumang kahoy, at nilaging dahon ng sambong. Sa isang sulok, may maliit na altar. Sa isa pa, may plastik na lalagyan ng gamot na maayos ang pagkakapila. Naroon si Maren sa may mesa, nag-aayos ng tabletas. Nang makita niya ako, napahinto siya. Siya na ba? Tanong niya sa matanda. Tumanggo si Mang Leo. Asawa. Hindi ako inalok umupo agad. Hindi rin sila nagmadaling magpaliwanag. Para tuloy akong humarap sa isang pintong matagal nang may nakasabit na katotohanan, pero mayon lang ako dumating para magbasa. Ano pong kinalaman ng asawa ko rito? Tanong ko. Si Maren ang unang sumagot. Kailangan ba talagang sa'yo manggaling ang sagot na wala kang alam? Napatingin ako sa kanya. Walang talim ang boses niya. Pagod lang at may bahid ng awa. Mas masakit yung ganun. Wala po akong alam, sabi ko, halos pabulong. Alam namin, sagot ni Maren. Kaya hindi ko mapilit si tatay pumirma. Kasi ibang pakiramdam. Tatay. Hindi pala siya landlord lang. Tatay pala si Maren, si Mang Leo. At doon ko biglang naintindihan. Ang babaeng inakala kong posibleng kabit ay anak ng taong paulit-ulit na kinakausap ng asawa ko. Hindi babae ang sentro ng pagtataksil. Pera, karapatan, papel, at ako ang ginagawing daan. Ano pong kinalaman gusto niyang maayos ito bago kami bumiyahe? Tanong ko kahit nanginginig ang boses ko. Sumandal si Mang Leo at bumikit sandali. Dahil kapag nakaalis na kayo, may balak siyang ituloy ang proseso na hindi ka na makakahabol. Sabi niya, may pahintulot ka na raw,
At kailangan na raw ilipat dahil may buyer na. Buyer. Parang umingay ang tenga ko. Ang 7 araw na bakasyon na ihinanda ko, oras pala iyon para may itulak siyang transaksyon habang akala ko kasama ko siya sa pahinga. Anong lupa? Tanong ko. Lupang maliit lang sa Antipolo. Hindi ganun kalaki. Pero may bahagi roon na hindi kanya lang at hindi pa tapos ang usapan sa pamilya. Kaya nga kami maingat. Hindi ako agad nakasagot. Maliit na lupa. Hindi mansion, hindi hacienda, hindi instant yaman na twist. Mas realistic. Mas masahol. Dahil ito yung tipong pandaraya na kayang gawin ng ordinaryong tao sa ordinaryong pamilya. Yung sapat para sirain ng tiwala, ubusin ng ipon, at mabaon ka sa kasong hindi mo naman sinimulan. Pwede ko bang kunan ito? Tanong ko. Hindi lahat. Pero pwede kitang bigyan ng kopya ng page na may pangalan mo. At kung lalaban ka, kailangan maayos. Hindi pwedeng emosyon lang. Kailangan chain. Chain. Tamang-tama ang salipang ginamit niya. Dahil doon nagsimula ang tunay na takbo ng laban. Hindi sa pagsigaw ko sa asawa ko. Hindi sa pagbasag ng gamit. Hindi sa pagpost sa social media. Kundi sa unang malinaw na patotoo na ginagamit ni Adrian hindi lang ang tiwala ko, kundi pati ang pangalan ko. At habang kinukuhanan ko ng litrato ng dokumento gamit ang nanginginig na kamay ko, isang tanong lang ang malinaw sa isip ko. Kung kaya niya akong pekein sa papel, gaano pa karami ang kaya niyang kunin habang iniisip kong mahal niya ako? At mas mabigat ang sumunod na naisip ko. Hindi pa ako dapat kumilos. Dahil kung alam niyang may alam na ako, baka masunog ang mas malaking katotohanan bago ko pa ito mahawakan ng buo. At sa paglabas ko ng apartment na iyon, unang beses kong naramdaman na hindi na ako yung babaeng naghahanda ng biyahe para sa asawa. Ako na yung babaeng tahimik nang naghahanda ng daan palabas sa panlilinlang. Kinabukasan, hindi ako nagmadaling kumilos. Iyon ang una kong ipinangako sa sarili ko habang nakaupo ako sa gilid niyang kama. Hawak ang cellphone kong may litrato ng peking pirma ko. Sa bintana, manipis ang umagang liwanag. May tahol ng aso sa dulo ng eskinita, may mahinang lagitik ng kawali mula sa kapitbahay, at may amoy ng kape na dati nakakapagpakalma sa akin. Pero nung umagang iyon, ang bawat ordinaryong bagay ay parang paalala na sa likod ng normal naming buhay, may isang planong matagal nang gumagalaw nang hindi ko namamalayan. Mahimbing pa si Adrian. Nakatalikod siya sa akin. Isang braso ang nakapatong sa unan ko na para bang wala siyang anumang dahilan para kabahan. Pinagmasdan ko siya ng matagal. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman na kaya niya akong lokohin o ang makita kung gaano siya kahimbing sa gitna ng kasinungalingang ako ang sasalo kapag bumagsak. Bumangon ako ng dahan-dahan at dumiretso sa kusina. Nagsaing ako. Nag-init ng tubig. Nagprito ng itlog. Ginawa ko ang lahat gaya ng dati para walang magbago sa takbo ng umaga. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para hindi mahalata ang laban ay ang hayaang munang magmukhang walang giyera. Pagbaba niya, maayos ang bihis niya. Light blue na polo, maong, at yung relong regalo ko noong 3 anibersaryo namin. Siya pa ang unang nagsalita. Ang aga mong gising. Marami akong aasikasuhin, sagot ko habang inilalapag ang tasa niya. May problema ba sa booking? Tanong niya. Tinignan ko siya. Diretso. Tahimik. Bakit? Wala, naisip ko lang, parang seryoso ka kasi. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi mainit, hindi rin malamig, sapat lang. May dapat lang ayusin.
Tumanggo siya. Pero sa isang saglit, may dumaan sa mukha niya, yung mabilis na anino ng taong sumusukat kung may alam ka na. Nawala rin agad. Umupo siya at nagsimulang kumain. Habang umiinom siya ng kape, nagsalita ako na parang wala lang. May tumawag palo sa akin kahapon galing sa bank. May verification daw sa joint account natin. Huminto ang kamay niya. Ah, oo? Bakit daw? Minsan daw kasi may unusual transfers. Maliit na bagay lang ang nangyari. Isang kisap ng mata, isang paghigpit ng panga, isang sandaling hindi siya agad humigop ng kape. Pero sa taong sanay magbasa ng discrepancy, sapat na ang ilang segundo para malaman mong may tinamaan kang ugat. Ewan ko sa mga bangko ngayon, kahit ano na lang tinatag. Iyon lang ang sinabi ko. Hindi ako nagdadagdag. Hindi ako sanay magsugal ng wala pang hawak, at lalo kung hindi gagawin iyon sa lalaking malinaw ng may rehearsal sa pagsisinungaling. Pagkaalis niya, agad akong kumilos. Una kong pinuntahan ng bank branch kung saan naka-joint account ang malaking bahagi ng ipon namin. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi ako umiyak sa harap ng teller. Maalis akong nagsalita, malinaw ang hininga ko, at ang tono ko ay katulad ng taong gusto lang maging maingat sa pera niya. Humingi ako ng full printed transaction history sa nakaraang 3 buwan. May karapatan naman ako. Pangalan ko rin ang nasa account. Habang hinihintay ko ang printout, naririnig ko ang mahinang tunog ng number queue, ang kaluskos ng mga form, ang malamig na ugong ng aircon na laging may kasamang kaba kapag pera ang usapan. Nang ibigay sa akin ang mga papel, saka ko nakita ng buo ang pattern. Hindi lang isa, hindi lang 2. May 4 na transfer sa pangalang L. Villanueva sa loob ng 6 na linggo. May 2 cash withdrawal na hindi niya binanggit. At may isang online payment sa isang maliit na travel processing service na hindi tugma sa booking naming 2. Hindi pa iyon direktang ebidensya ng panloloko sa lupa. Pero sapat iyon para patunayan na may galaw siyang hiwalay sa sinasabi niya sa akin. Sunod kong pinuntahan si Tita Meli, pinsan ng nanay ko at notary assistant sa isang maliit na law office sa Pasig. Hindi siya abogado pero 30 taon na siyang humahawak ng affidavit, authorization at kung ano-anong dokumentong may mga taong gustong pabilisin kahit may kulang. Hindi kami malapit sa tipong araw-araw magkausap, pero siya yung klase ng kamag-anak na kapag lumapit ka, hindi ka uusiin agad. Titignan ka muna niya ng buo bago siya magsalita. Pagpasok ko sa opisina nila, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang papel, carbon copy at floor wax. Nasa mesa siya, may salamin sa dulo ng ilong, abala sa pagsasalansan ng folders. "Lara?" Gulat niyang sabi. "Anong meron?" "May ipapatingin lang sana ako." Hindi ko ibinuhos agad lahat. Inilabas ko muna ang litrato ng document sa cellphone ko. Napatitig siya roon ng matagal. "San mo nakuha to?" "Sabihin na lang natin may dahilan ako para maniwalang hindi akin yung pirma." Nilapitan niya ang screen. Hindi malinaw enough para sa final opinion, pero sa una kong tingin, may pilit sa stroke, parang ginaya mula sa sample. Possible ba yun? Oo. Common? Mas common kaysa gusto mong isipin. Tumingin siya sa akin. "Pero bakit nandyan pangangan mo sa witness line? Kasama ka ba dapat sa transaksyon?" "No." Ibinaba niya ang cellphone ko. "Huwag kang gagalaw ng walang kopya ng original o certified copy kung kaya. At huwag mong ipapaalam na naghahanap ka na. Kapag nagmadali ang kabila, mas delikado." Kabila. Nung una, asawa ko lang ang nasa isip ko. Pero nang narinig ko ang salitang iyon, doon ko naalala, hindi siya gumagalaw mag-isa. May kausap siya, may pinipilit siya, at may posibleng buyer na hindi pa namin kilala. "Paano kung ituloy nila habang tahimik ako?" tanong ko.
Tita Melly sighed, mabigat. Then gumawa ka ng tahimik ding galaw. Protect your access, protect your money, protect your proof. Iyon na ang unang simpleng power move ko. Paglabas ko roon, hindi na ako dumiretso pa uwi. Tinawagan ko ang travel agency at nagpanggap na may kailangan lang i-verify sa reservation. Dahil pangalan ko ang primary booker at card ko ang ginamit sa payment, nakuha ko ang detalye ng booking naming dalawa. Confirm it pa rin. Pero ang mahalaga, nalaman kong pwede ko palang i-request na pansamantalang ho-hold ang booking under security review kung may concern sa cardholder authorization. Hindi ko kinansela. Hindi pa. Pinahold ko lang. 7 araw na biyahe. 7 araw na akala niya hawak niya pa. Pag-uwi ko ng hapon, saka ko lamang naramdaman ang pagod. Hindi sa paa, hindi sa ulo, kundi sa mismong laman ng dibdib ko. Yung tipong pakiramdam na kahit ayos ang lakad mo, para kang may pasan na hollow block sa loob. Pagdating ni Adrian gabing iyon, may dala siyang maliit na box ng ensaymada. "Napadaan ako sa paborito mo," sabi niya. Dati, matutunaw na ako sa ganoong gesture. Yung simpleng pag-aalala sa gusto ko, sapat na para patawarin ko ang maraming bagay na hindi ko na dapat pinatawad. Pero nung gabing iyon, kitang-kita ko na ang mekanismo. Kapag may nararamdaman siyang paglayo, magpapakabait siya ng sapat para bumalik ako sa dati. "Salamat," sabi ko. Habang kumakain kami, siya mismo ang nagbukas ng usapan. "Lara, may gusto pala akong sabihin." Hindi ako umimik. Baka kasi maging busy ako nitong mga susunod na araw. May inaayos lang sa side ng pamilya ni Papa. Matagal na raw kasing hindi naaayos na papel sa lupa. Napahawak ako ng mahigpit sa baso ko sa ilalim ng mesa. Ito na. Siya na mismo ang naglatag ng kalahating katotohanan. Ito ang estilo ng mga taong gusto kang maunahan. Aamin ng kaunti para mas madali mong lunukin ang mas malaking kasunungalingan. "Anong klaseng papel?" tanong ko. "Wala naman. Old family matter lang. Baka nga wala ding mangyari. Ayoko lang mabigla kung may tumawag." "Bakit tatawag sa akin?" Doon siya bahagyang natigilan. Kasi asawa ko. Minsan hinihingi lang names ng family members." Family members. Muntik na akong matawa sa kapal ng pagbaloktot niya, pero hindi ko napahalata. "Ganun ba?" sabi ko. At iyon ang ikinagulat ko sa sarili ko. Hindi galit ang nangingibabaw sa akin noong oras na iyon, kundi linaw. Dahil ngayon, hindi na lang ako may kutob. Nagsisimulang kusang lumapit ang mga piraso ng katotohanan sa akin. At habang siya mismo ang naglalatag ng depensa niya, mas lalo kong nakikitang hindi kabit ang sentro ng kwento. Mas mabigat, mas madumi, mas procedural. At bago kami matulog, nakita kong matagal siyang nakatingin sa cellphone niya sa dilim. Hindi niya alam gising pa ako kahit nakapikit. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ang mahinang vibration ng cellphone ko sa ilalim ng unan. Unknown number. Isang mensahe. "Huwag mong sabihing pumunta ka rito. May plano siyang bumalik bukas." Ang labing M. Maren. At doon ko naintindihan na hindi lang ako ang tahimik na naghahanda. May iba na ring natatakot sa bilis ng susunod niyang galaw. Kung may isang bagay na natatuhan ko sa trabaho, ito iyon. Kapag ang tao'y nagmamadaling tapusin ng isang dokumento, may dahilan kung bakit gusto niyang maunahan ng tanong. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa dati. Madilim pa ang langit, kulay abo pa lamang ang bintana, at sa katahimikan ng bahay, rinig ko ang mahaba at pantay na paghinga ni Adrian. Humarap ako sa kisame at pinilit kong ayusin ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng unan ko, nandun pa rin ang mensahe ni Maren. May plano siyang bumalik bukas. Hindi ko alam kung anong eksaktong mangyayari sa pagbabalik na iyon. Pipilitin ba niya si Mang Leo? Magdadala ba siya ng panibagong papel? O may kasama na siyang ibang taong masanay sa pananakot na nakabalot sa magalang na salita? Pero sapat nang alam kong gagalaw siya para hindi ako maunahang maubusan ng oras. Nang magising si Adrian, ako ang nauna nang nakaligo at nakapag-ayos. Nakaplansya na ang damit niya.
Nakaimpake na rin sa gilid ang ilan sa mga gamit na dadalhin sana namin sa biyahe. Sinasadya ko. Gusto kong makita niya na nananatili akong normal, na hindi pa ako bumibitaw sa imahen komportable siya. Ang sipag mo naman, sabi niya habang hinihila ang sinturon niya. Para hindi ako mataranta sa alis natin, sagot ko. Ngumiti siya. Kaya kita gustong kasama sa buhay eh. Maayos ka. Muntik akong mapapikit. May mga salita kapag sinabi sa maling oras, nagiging insulto na. Hindi ko siya sinagot, inayos ko na lang ang cuffs ng polo niya. At sa paglapit ko, naamoy ko ang pabango niyang ako rin ang bumibili para sa kanya. Bigla kong naisip, ilang beses ko na bang sinuportahan ang imahe ng lalaking iyon para sa ibang tao, habang ako mismo ang dahan-dahan niyang ginagawang sangkalan. Pagkaalis niya, agad kong tinawagan si Maren. Hindi siya sumagot sa unang ring. Sa pangalawa, saka lamang. Hello? Ako ito, Lara. Saglit siyang natahimik. Nasa labas ka ba? Hindi. Bakit? Mas mabuting huwag sa apartment. May dumarating minsan na hindi namin kilala. Pwede ba tayong magkita? Nag-isip siya ng ilang segundo. Sa tapat ng health center, 10:00. Pagdating ko roon, nakaupo na siya sa isang mahabang sementong bangko sa ilalim ng puno ng akasya. Wala siyang ayos, parang may balak makipagkita sa estranghero. Payak na blouse, makong, nakapusod ang buok, at may bitbit na transparent envelope ng mga reseta. Sa liwanag ng umaga, mas kita ko ang pagod sa mukha niya. Hindi siya yung tipong mapaglaro ng tingin. Mukha siyang ilang gabi ng kulang sa tulog. Salamat sa pagpunta, sabi ko. Hindi siya ngumiti. Ayokong madamay. Pero ayoko rin kayong kareho ni tatay na lokohin. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ako umikot. Wala na akong lakas para sa polite dance ng pag-uusap. Ano ba talaga ang gusto ng asawa ko? Tumingin siya sa malayo bago sumagot. Nung una, sabi, gusto lang daw ayusin ang parte ng lupa ng side nila. May buyer daw na willing magbigay ng maayos na halaga basta malinaw ang papel. Pero habang tumatagal, dumarami ang dinadala niyang kwento. Anong ibig mong sabihin? Una, sabi alam mo raw. Pangalawa, sabi pumapayag ka raw gamitin ng joint funds para sa processing. Pangatlo, napulunok siya. Sabi kung hindi agad mapirmahan mawawala sa inyo ang chance. Parang minamadali niya ang lahat. May buyer nga ba? Hindi ko alam, hindi namin nakita. Napahawakan ko ang envelope na dala ko. Nandun ang printed bank transactions. Maren, tingnan mo ito. Kinuha niya ang mga papel. Isa-isa niyang tinignan ng petsa at amounts. Nang makita niya ang pangalan ng tatay niya sa transfer recipient, humigpit ang hawak niya sa bond paper. Hindi namin hiningi ito. May mga ipinadala siya, oo, pero hindi para sa amin lahat. Para saan? May ipinapabili siyang dokumento, minsan pamasahe, minsan gamot. Pero may ilan dyan na hindi ko alam saan napunta. At may isang beses na sinabi ni tatay kanya, huwag nang magpadala kasi hindi pa naman siya pumapayag. Pero nagpadala pa rin. Doon ako natigil. Kung hindi hiningi ni Mang Leo ang ibang pera, bakit may tuloy-tuloy na transactions? May iba pa siyang kausap? Hindi agad sumagot si Maren. Tiningnan niya muna ako ng para bang sinusukat kung gaano ko kayang marinig ang totoo. May isang lalaki na minsang dumating dito. Hindi buyer. Mukhang fixer. Parang lumamig ang hangin kahit mainit ang tanghali. Sigurado ka? Hindi ako sigurado sa trabaho niya. Pero alam mo yung kilos ng taong sanay sa shortcut? May dala siyang dalamang brown envelope, mabilis magsalita, at paulit-ulit niyang sinabing, kahit hindi na kumpleto, maaabante na natin. Doon na ako kinabahan. Fixer, shortcut, authorization, peking pirma. Unti-unting nag-aayos ang hugis ng laban sa isip ko. Hindi ito simpleng agawan ng atensyon. Hindi rin ito karaniwang pagtataksil na pwede mong sugurin sa isang konfrontasyon at matapos sa iyakan. Ito yung uri ng panlulokong umaasa sa kakulangan ng oras, sa tiwala ng asawa, at sa hiya ng pamilya. Maren, sabi ko, pilit pinapantay ang boses ko. Kailangan ko ng malinaw na chain. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Tumingin siya sa akin. Tapos sa paligid, may isang bagay akong hindi sinabi kahapon. Mula sa envelope niya, inilabas niya ang isang folded paper. Hindi original. Photocopy rin. Pero malinaw. Isang authorization draft na may pangalan ni Adrian. May reference sa joint funds
At may note sa gilid na sulat kamay, "Need witness signature sample from wife." Hindi ko alam kung galit ba o pagkasuklam ang unang sumampa sa dibdib ko. Parang may humampas na kahoy sa loob ng tadyang ko. Hindi siya notarized, sabi ni Maren. Draft lang ito. Naiwan ng fixer nung isan punta niya. Hindi napansin agad ni tatay. Pwede ko bang kunan ng litrato? Tumanggo siya. Pero wag mong kukunin ng papel. Baka mahalata. Habang kinukuhanan ko iyon, naninginig ang daliri ko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ngayon, hindi na duda ang hawak ko. Plano. May plano si Adrian. At bahagi ng planong iyon, ang pirma ko. Pagkatapos naming magkita, hindi na ako nagdalawang isip. Diretso akong pumunta sa bangko ulit at nagtanong tungkol sa paraan para limitahan ang online movement ng joint account. Hindi ko pinasara. Hindi ko rin pwedeng bigla ang ubusin dahil baka mahalata siya at baguhin ng taktika. Pero bilang co-holder, may karapatan akong i-request ang additional verification sa online transfers above a certain amount. Nag-file ako ng request, tahimik lang. Walang sigawan, walang parataang. Pero mula sa araw na iyon, hindi na siya makakapaglipat ng malaking halaga nang hindi nagtitrigger ng dagdag na verifikasyon. Iyon ang ikalawang tahimik kong galaw. Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan kong bukas ang filing cabinet sa sala. Huminto ako sa pintuan. Nakaluho si Adrian sa harap ng drawer. Hawak ang ilang dokumento. Pagtingin niya sa akin, may isang segundo ng pagkagulat na hindi niya naitago. "Uy! Aga mo, anong ginagawa mo?" "Hinahanap ko lang yung photocopy ng ID mo. Baka kailanganin sa check-in." "Check-in?" Muntik akong mapangiti sa kapal ng dahilan. "Nasa folder ko yun ah." Hindi ko makita." Lumapit ako. Maingat, mahinahon. Kinuha ko ang folder ko sa taas ng cabinet at binuksan iyon sa harap niya. Naroon ang 2 valid IDs ko. Kumpleto. "So, bakit may carbon paper sa ilalim ng drawer?" Tanong ko nang parang napangsin ko lang. Napatigil siya. Maliit na bagay lang ulit, pero sa maliliit na bagay nahuhuli ang tao. "Baka luma pa yan," sabi niya. Hindi ko na siya tinulak pa. Hindi iyon ang tamang oras. Kinagabihan, habang nasa banyo siya, pumasok ang tawag sa phone niya. Nakaharap ang screen sa ibabaw ng kama. At TV, hindi ko sinagot. Pero ang pangalan pa lang ay sapat na para mas tumalim ang kutob ko. Paglabas niya, kinuha niya agad ang phone niya. Hindi niya alam, nakita ko na. Lumabas siya sa balkonya para doon sumagot. Mahina lang ang boses niya, pero may ilang salitang tumawid sa pagitan ng kurtina at dilim. Hindi pa. Kailangan bago bumiyahe. May sample na. Sample. Pirma ko. Napatayo ako sa gilid ng kama. Naramdaman kong kumakapal ang hangin sa paligid ko. Hindi na ito chismis. Hindi na ito posibilidad. At habang pinipilit kong hindi mawalan ng kontrol, isa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi sapat ang pag-iingat. Kailangan ko nang malaman kung hanggang saan na ang inabante niya at kinabukasan, nakatakda akong pumunta kay Mang Leo para sa isang tanong na matagal ko nang iniiwas. Ano ba talaga ang halaga ng lupang iyon? At bakit handang sirain ni Adrian ang pagsasama namin para rito? May mga katotohanang hindi sumisigaw pagdating. Minsan, dumarating ang mga iyon habang nakasakay ka sa jeep, pawis ang likod mo sa init ng tanghali, at may kumakalansing na barya sa kamay ng konduktor. Minsan dumarating sa simpleng tanong na matagal mong iniiwasan dahil takot kang ang sagot ay mas malaki kaysa sa kaya mong buhatin. Papunta ako kay Mang Leo ng araw na iyon, bit-bit ang malinaw na pakiramdam na may mababago na namang anyo ang laban. Akala ko noong una, kapag napatunayan kong may pineking pirma si Adrian, malinaw na ang direksyon. Ilalantad ko siya, pipigilan ko ang proseso, at tatapusin ko ang lahat. Pero habang tumitibay ang hawak ko sa ebidensya, lalo kong napapansin na hindi pa rin buo ang larawan. Bakit ganun siya kadesperado? Bakit kailangan bago kami bumiyahe? At bakit may fixer, may posibleng abogado, at may urgency sa isang lupang ayon kay Maren ay hindi naman ganun kalaki? Pagdating ko sa apartment, si Mang Leo lang ang naroon. Nasa may bintana siya, tahimik na umiinom ng maligamgam na tubig mula sa stainless na baso. Mas halata ang panghihina niya sa araw na iyon. Nakakuba ng kaunti ang likod, at ang bawat galaw ay may tipid na parang ayaw niyang sayangin ang lakas sa mga bagay na hindi sigurado. "Pasok ka," sabi niya.
Pumasok ako at umupo sa plastik na silya sa tapat niya. Sa mesa, naroon ang mga gamot, isang lumang ballpen at isang punit na sobre na tila maraming beses nang binuksan at isinara. "Nasaan po si Maren?" tanong ko. "Bumili ng maintenance." Tumanggo ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. "Mang Leo, bakit po ba gustong-gusto itong tapusin ni Adrian?" Matagal siyang hindi sumagot. Tinitigan niya muna ang baso sa kamay niya bago niya iyon dahan-dahang ibinaba. Dahil hindi lupa lang ang habol niya. Parang huminto ang oras sa loob ng maliit na apartment na iyon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Totoong may parte ang side nila sa lupang iyon, pero matagal nang gusot yun. May mga hindi napirmahan noon, may mga nag-abroad, may mga namatay na walang maayos na settlement. Ang totoo, ang gusto ng asawa mo ay hindi simpleng ibenta. Gusto niyang maunang makuha ang kontrol para siya ang kausap ng buyer. Buyer ng ano? Hindi lang lupa. May balitang dadaan doon ang expansion ng isang access road papunta sa bagong warehouse strip sa kabilang side. Kapag natuloy, tataas ang halaga. Napakapit ako sa bag ko. Hindi milyong-milyong biglang yaman na parang pelikula, pero sapat para maging sakim ang taong matagal nang may hinahabol na shortcut. Paano niya nalaman? Tinanong mo ba siya? Sagot ni Mang Leo na para bang may pait na tinatago. Noong una, akala ko tumutulong lang siya. Masipag, magalang, marunong magsalita. Sabi pa niya, ayaw niyang maagawan ng mga matatanda sa pamilya. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya nagtatanong para umayos. Nagtatanong siya para malaman kung saan ang pinakamahinang bahagi. Hindi ko agad napansin, pero mahigpit na pala ang pagkakapisil ko sa daliri ko. Bakit hindi ninyo sinumbong sa pamilya? Napabuntong hininga siya. Dahil sa mga pamilyang Pilipino, hindi lahat ng mali ay isinusumbong agad. Minsan, hinihintay mo munang mapagod ang tao. Minsan, umaasa kang mahiya. Minsan, ayaw mo ng iskandalo. Yun ang mali ko. Hindi ko alam kung ako ba ang kausap niya o ang sarili niya. Maya-maya, dumating si Maren. May bitbit siyang plastik ng gamot at pandesal. Pagpasok pa lang niya, halata nang may gusto siyang sabihin. Nagpunta siya rito kaninang umaga. Nanlamig ang batok ko. Si Adrian? Tumanggo siya. Hindi siya umakyat, sa labas lang, pero may kasama siya. Fixer? Hindi, babae. Napatigil ako. Hindi galit ang unang pumasok sa dibdib ko. Kakaiba, parang pagkapagod na may halong pagkalito. Kasi matapos kong malaman na hindi kabit ang sentro ng usapin, biglang may babae na naman sa eksena. Anong itsura? Tanong ko. Hindi bata, maayos manamit, mukhang sanay sa opisina, may hawak na folder. Folder. Mas masahol kaysa kung kabit nga. Dahil mayon, malinaw na hindi relasyon ang puhunan niya, proseso. Anong ginawa nila? Tanong ko. Hindi sila umakyat, sagot ni Maren. Pero narinig ko habang nasa hagdan ako, sabi ng babae, kapag hindi pa pumirma ang matanda, may ibang route naman. Tapos sabi ng asawa mo, ayoko nung masyadong maingay, kaya ko to. May ibang route. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, pero sapat iyon para tumindi ang kaba ko. Kapag ang taong may plano ay nagsabing may ibang route, ibig sabihin hindi na lang iisa ang paraan niya para makalusot. Ano pong pangalan ng babae? Tanong ko. Umiling si Maren. Hindi ko narinig. Nang sandaling iyon, doon dumating ang discovery na tuluyang nagbaliktad sa akala kong direksyon ng laban. Akala ko, ang pinakamalaking problema ko ay mapatunayan na niloloko ako ni Adrian at ginagamit ang pangalan ko. Hindi pala. Ang mas malaking problema, kapag na-corner ko siya ng masyadong maaga, baka gumamit siya ng panibagong ruta na hindi na namin kayang bantayan. Ibig sabihin, ang laban ay hindi lang mahuli siya. Kailangan maputol ko ang daan niya. Tahimik akong tumayo. Mang Leo, kung hindi kayo pipirma, safe ba tayo? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya kay Maren, saka sa akin.
Safe sa isang route, hindi sa lahat. May iba pa po ba siyang pwedeng gamitin? Kung may makukuhang affidavit na magmumukhang may basbas ang ibang heirs o kung may makausap siyang marunong gumawa ng shortcut sa records, posibleng may umpisahan siya kahit sabit. Bigla kong naalala ang tumawag sa phone niya, Attorney B, ang babae sa labas na may dalang folder. Ang note na need witness signature sample from wife at ang urgency bago ang biyahe. Gusto niyang mauna. Gusto niyang habang akala ko nasa bakasyon kami, tuloy-tuloy na ang galaw sa papel. Huminga ako ng malalim. Sa dibdib ko, may dalawang boses na namang nagdatalo. Una, ilabas mo na lahat, sugurin mo na, tapusin mo na ngayon. Ikalawa, kapag ginawa mo yan, baka lumihis siya sa mas madilim na ruta. Noon ko lang naintindihan ang totoong bigat ng pagpipigil. Hindi pala laging kahinaan ang hindi pagsigaw. Minsan, mas mahirap pa nga iyon. Mang Leo, sabi ko, dahan-dahan. Kung may bumalik at may dalang papel, pwede bang huwag ninyong tanggihan agad? Pakinggan ninyo, patagalin ninyo. Kailangan ko ng mas malinaw. Tiningnan ako ni Marin. Pinapalaro mo siya? Hindi, sagot ko. Pinapahaba ko ng ang oras para siya mismo ang maglabas ng kulang sa kwento niya. Delikado yan, sabi niya. Oo, sabi ko. Pero mas delikado kung tatakbo siya sa ruta na hindi natin kayang bantayan. Ibig sabihin, ang laban ay hindi lang mahuli siya. Kailangan, maputol ko ang daan niya. Paglabas ko ng apartment, hindi ako umuwi agad. Dumiretso ako sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng Municipal Hall at doon ko inayos ang lahat sa notebook ko. 1. Bank transfers. 2. Fake signature draft. 3. Unknown woman with folder. 4. Possible fixer. 5. Urgency before trip. 6. Alternative route sa records. Habang nagsusulat ako, nanginginig pa rin ng bahagya ang kamay ko. Hindi sa takot lang, kundi sa bigat ng moral na tanong na ayaw akong tantanan. Kapag may pagkakataon kang ibagsak agad ang taong nanloko sa'yo, pero alam mong may mas malaking perwisyong mangyayari kapag nagmadali ka, kaya mo bang maghintay? Kaya mo bang ngumiti pa sa hapag, matulog sa tabi niya at magkunwaring may biyahe pa kayong aabangan habang ang totoo, ang hinahanda mo na ay ang tahimik na pagbagsak ng bawat daan balak niyang takbuhan? Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, nadatnan kong mas maaga si Adrian. Nasa sala siya, nakaupo, hawak ang itinerary ng koron na ako mismo ang nagprint. Excited ka na ba? Tanong niya, nakangiti. Tinitigan ko siya. Sa liwanag ng sala, mukha siyang ordinaryong asawa lang na sabik sa pahinga. Walang bakas ng panlilinlang sa tindig, walang bakas ng pagkapit sa shortcut sa boses. At doon ko lalong naintindihan ng tunay na delikado sa mga taong tulad niya. Hindi sila laging mukhang kontrabida. Minsan, mukhang pamilyar. Minsan, mukhang mahal mo pa rin. Oo, sagot ko, sabay upo sa tapat niya. Excited na ako. At sa ilalim ng mesa, palihim kong pinisilang ballpen sa loob ng bag ko hanggang sumakit ang palad ko. Dahil habang iniisip niyang hawak pa niya ang takbo ng kwento, doon pa lang talaga nagsisimula ang mas mabigat na bahagi ng laban. Hindi na ito tungkol sa pagsunod ko sa kanya. Tungkol na ito sa paglalagay ko ng tahimik na harang sa bawat pinto na balak niyang daanan. At hindi niya alam na sa susunod na galaw niya, hindi lang ako ang nakatingin. May mga papel na rin ang naghihintay sa kanya. May mga araw na hindi sumasabog ang laban. Humihigpit lang. Parang lubid na dahan-dahang iniikot sa leeg ng kasinungalingan hanggang sa mismong nagsinungaling na ang unang hingalin. 3 araw na lang bago ang biyahe namin nang nangyari iyon. Maaga akong nagising pero hindi ako bumangon agad. Nakatitig lang ako sa kisame habang naririnig ang mahinang tikatik ng wall clock sa salas at ang pantay na paghinga ni Adrian sa tabi ko. Mula sa labas, may tumatahol na aso, may dumara ang tricycle, may nagbubukas ng gate ang kapitbahay. Karaniwang umaga, pero sa loob ng dibdib ko, wala ng ordinaryo. Sa loob ng 3 araw, tahimik kong pinagdugtong ang lahat. Na-print ko ang transaction history, na-save ko ang screenshots ng transfers,
Nakausap ko ulit si Tita Melly na nagsabing hindi sapat ang kutob pero malakas na ang basehan para maghanda ng affidavit kung kinakailangan. At higit sa lahat, naipaalam ko kay Mang Leo at kay Maren kung paano kami gagalaw. Walang padalos-dalos, walang direktang sagutan, walang galaw na magbubunyag na may hawak na akong mas malalim na ebidensya. Hindi ako pulis, hindi ako abogado, pero sanay ako sa isang bagay, sa pagbuo ng pattern bago ako magsalita. At sa puntong iyon, malinaw na ang pattern ni Adrian. Hindi niya kailangan ng isang malaking kasinungalingan. Mas gusto niya ang maraming maliliit na paliwanag na pwedeng pagsalansalinin hanggang sa mapagod kang magtanong. Noong umagang iyon, siya mismo ang nagtanong. Na-check mo na ba ulit yung travel wallet natin? Oo, sagot ko habang inaayos ang buhok ko sa harap ng salamin. Nasa iyo ang booking copies? Nasa drawer. Tumayo siya at sumilip sa drawer. Kinuha niya ang envelope ng travel papers, binuklap iyon, at ibinalik parang may tinitiyak. Anong hinahanap mo? Tanong ko kaswalang tono. Wala, tinignan ko lang kung kompleto. Minsan, ang mga simpleng galaw ang pinakamaraming sinasabi. Hindi niya hinahanap ang booking. Hinahanap niya kung may nabago. Pagkaalis niya, agad akong kumilos. Tinawagan ko si Maren. Isang ring lang, sumagot na siya. Papunta siya? Hindi pa, pero may text siya kay tatay kanina. Sabi niya baka raw dumaan mamayang hapon kasama yung babae. Pwede bang pagdating nila buksan mo ang voice recorder ng phone mo at ilagay mo lang sa may lamesa? Tahimik siya sa kabilang linya. Lara? Hindi para gumawa ng iligal, para lang may sarili tayong memorya ng sasabihin nila. Huwag niyong ipapaalam, at kung delikado, huwag niyo nang ituloy. Maya-maya, marahan siyang sumagot. Sige. Iyon ang isa sa pinakamabigat na bahagi ng lahat. Hindi dahil mali ang ginagawa namin, kundi sa bawat tahimik na hakbang, may kasama iyong takot. Takot na mahuli, takot na bumaliktad ang kwento, takot na masira ang anumang bakas ng normal na buhay na natitira pa. Bandang 2:00 ng hapon, nasa office ako nang mag-vibrate ang phone ko. Mensahe ni Maren. Nandito na sila. Parang tumigil ang paligid ko. Nasa workstation ako noon. May bukas na spreadsheet sa harap ko, may tunog ng printer sa likod, at may office mate na tumatawa sa malayo. Napakakaraniwang esena, pero sa loob ko, pakiramdam ko biglang lumarim ang hangin. Makalipas ang 20 minuto, isa pang mensahe ang dumating. May audio, huwag ka munang tumawag. Hindi ko na nabasa ang susunod na row sa spreadsheet. Humingi ako ng 10 minutong break at pumasok sa CR. Doon, sa pagitan ng amoy ng hand soap at malamig na tiles, nanginginig kong binasa ang mga sumusunod na text. May dala silang bagong papel. Pinipilit nilang sapat na raw ang representation. Binanggit niya pangalan mo. Pangalan ko. Muling nanginig ang sikmura ko. Pagkatapos ng trabaho, hindi ako dumiretso sa apartment. Dumaan muna ako kina Tita Melly. Sa maliit na law office nila, pinakinggan namin ang audio na ipinasa ni Maren sa isang lumang USB cable papunta sa laptop. Mahina ang recording. May tunog ng electric fan, may lagitig ng baso, may ingay ng motor sa labas, pero malinaw ang ilang bahagi. Una, boses ni Adrian. Mahinahon, kumpiyansa, halos magalang. Hindi na po kailangang patagalin pa, Mang Leo. Nakausap ko na rin ang asawa ko. Ayaw lang niyang maabala. Pangalawa, boses ng babae. Pantay, sanay, walang emosyon. Pwede pong inote na lang ang conformity niya habang inaayos ang ibang pirma. May route naman po para masecure ang next step. Ikatlo, boses ni Mang Leo. Mahina pero matatag. Hindi ko pipirmahan ng hindi buo. At pang-apat, ang tumama sa akin ng diretsyo. Adrian, mas mababa ang boses pero malinaw.
Sayang ang timing. Kapag natuloy ang development, hindi na ganito kataas ang usapan kapag nahuli tayo. Nahuli tayo. Hindi pamilya, hindi mana, hindi pag-aayos. Usapan, halaga, timing. Doon lalo tumibay ang larawan. Hindi pala simpleng agawan ng parte. May alam siya sa paparating na pagtaas ng value at gusto niyang mauna bago pa mabuo o kumalat ang impormasyon sa ibang may karapatan sa lupa. Enough na ba to? Tanong ko kay Tita Melly. Hindi siya sumagot agad. Inulit niya ang ilang bahagi ng audio, tinitigan niya ang screenshots ng transfers, pagkatapos ay inilapag niya ang salamin niya sa mesa. Hindi pa ito automatic case win, pero malakas na ang chain mo. May misrepresentation siya, may paggamit sa pangalan mo, may pressure pattern, at kung may forged signature sample pa, pwede na tayong gumalaw para protektahan ka. Paano? Una, gumawa ka ng sworn statement na hindi ka nagbigay ng anumang authority sa paggamit ng joint funds o ng pangalan mo para sa lupa. Pangalawa, in-notify mo ang bank in writing na may possible misuse of representation para may record. Pangatlo, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kailangan niyang malaman na hindi na siya malayang gumalaw sa likod mo. Hindi confrontation, hindi eskandalo, kundi harang. Iyon ang susunod kong ginawa. Kinagabihan, habang nasa sala si Adrian at kunwari nanunood ng balita, nasa dining table ako na may mga papel. Hindi siya agad lumapit. Sanay kasi ako ang nag-aayos ng mga bagay-bagay hanggang sa mapansin niyang masyado akong tahimik. Ano yan? Tanong niya. Mga kailangan kong pirmahan para sa bank at sa office. Tumanggo siya. May problema ba? Hindi ako tumingin sa kanya. Wala pa. Natahimik siya. Maya-maya, lumapit. Anong ibig sabihin ng wala pa? Saka ko lang itinaas ang tingin ko sa kanya. Hindi galit ang mukha ko. Mas delikado roon. Kalma. Naglagay ako ng additional verification sa joint account. Kitang-kita ko ang pagbabago sa mata niya. Hindi dramatic, hindi lumaki, hindi siya napaatras, pero may kung anong kumurap doon, parang ilaw na biglang nawalan ng kuryente ng isang segundo. Bakit? Para safe. Safe saan? Sa kahit anong galaw na hindi ko alam. Humigpit ang panga niya. Lara, ano ba to? Precaution lang. Precaution laban kanino? Sumandal ako sa upuan ko. Tanong mo sa sarili mo. Mahabang katahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi rin ako. Pero mula sa sandaling yon, alam kong naramdaman na niya ang unang pagsara ng pinto. At kinabukasan, sunod-sunod ng simula ang domino. Tinawagan siya ng bank para sa isang flagged verification. Na-hold ang isang transfer attempt na hindi ko agad sinabi sa kanya na nakita ko. Nag-message si Mang Leo na hindi raw sila papasok sa anumang usapan nang walang malinaw na written disclosure sa lahat ng concerned relatives. At si Maren, na dati tahimik lang, ay tumigil sa pagsagot sa mga pakiusap niyang magpadala ng scanned IDs. Hindi yun malalaking esena, pero sa mga taong umaasa sa bilis at lihim, sapat na ang ilang harang para mawala ang kumpiyansa. Kinagabihan, umuwi si Adrian ng mas maaga. Hindi na siya nagdala ng ensaymada, hindi na siya nagkunwaring magaang. Pagpasok pa lang niya, inilapag niya ang kusi sa lamesa ng mas malakas kaysa dati. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya. Nandoon na. Ang unang lantad na bitak. Tinitigan ko siya habang pinapatay ko ang kalan. Sa pagitan namin, amoy mantika, bawang at paparating na unos. Meron, sabi ko. Pero hindi pa ngayon. At sa unang pagkakataon mula sa nagsimula ito, ako na ngayon ang may hawak ng oras. Hindi ko inaasahang sa barangay hahantong ang unang formal na banggaan namin. Sa totoo lang, mas inaasahan kong pipiliin ni Adrian ang mas tahimik na ruta. Yung kakausapin ako sa bahay, lalambot ang boses, magpapaliwanag ng kalahati, tapos susubukang paikutin ulit ang kwento hanggang ako na mismo ang magdududa sa sarili ko. Pero nagkamali ako sa isang bagay.
Kapag nasisikipan ang mga taong sanay makalusot, hindi sila laging tumataimik. Minsan, inuunahan kanila. 2 araw bago ang biyahe, bandang 10:00 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa barangay secretary ng subdivision namin. Maayos ang boses niya, magalang. Ma'am Lara, nandito po kasi si Sir Adrian. Gusto raw po sana ng simpleng mediation tungkol sa financial misunderstanding nyo. Napapikit ako. Financial misunderstanding. Ganon kabilis mabuo ang bagong bersyon ng kwento kapag desperado na ang tao. Ano pong sinabi niya? Tanong ko. Concern lang daw po niya ma'am na baka masyado kayong naaapektuhan ng maling impormasyon tungkol sa family property issue nila. Family property issue. Maling impormasyon. Financial misunderstanding. Sa loob ng ilang segundo, sunod-sunod kong nakita ang pakay niya. Uunahan niya ako. Ihuhulman niya ang sarili niyang mahinahon at ako bilang emosyonal. Ipapakita niyang simpleng alitan lang ng mag-asawa ang lahat. At kapag may record na sa barangay na misunderstanding lang ito, baka iyon ang gamitin niyang panangga kapag nagsimula na akong gumalaw ng formal. Pupunta po ako, sabi ko. Pagdating to sa barangay hall, maingay ang bentilador, mainit ang plastik na upuan at amoy kape ang maliit na opisina sa gilid. Naroon si Adrian, maayos ang postura, planchado ang polo, hawak ang cellphone na parang ordinaryong concern lang ang dahilan ng pagpunta niya roon. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mong siya pa ang mabait na asawang gustong ayusin ang tampuhan. May 2 kagawad at ang sekretary. Walang drama, walang nanunood, walang umuunggol sa background na parang teleserye. At doon, mas naging mabigat. Dahil ang mga tutuong paninira sa buhay, kadalasan nagsisimula sa mga simpleng silid na may monoblock chair at ballpen na nakakadena sa mesa. Lara, sabi niya, kunwari relieved, salamat at pumunta ka. Umupo ako sa tapat niya. Ikaw ang nagpatawag? Gusto ko lang naman maging maayos tayo bago ang trip. Trip. Halos natawa ko. Nagsimula siyang magsalita. Maingat ang tono. Piniling-pili ang mga salita. May misunderstanding daw kami tungkol sa ilang galaw niya sa side ng pamilya. May mga lumang papeles daw tungkol sa lupang gustong ayusin. Napaniwala raw ako sa mga sabi-sabi ng ibang tao. At dahil naglagay daw ako ng restriction sa joint account nang hindi siya kinakausap, lumalaki raw ang gulo. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan ko ang mukha ng mga kagawad. Hindi sila kampi, hindi rin sila eksperto. Pero nakikita ko kung paano gumagana ang mga lalaki tulad ni Adrian sa ganitong setting. Kalma, presentable, reasonable. Sapat para magmukhang hysterical ang sinumang babae na biglang sasabog sa harap nila. Kaya, hindi ako sumabog. Nang ako na ang pinagsalita, inilabas ko ang envelope ko. Hindi lahat ng papel, hindi lahat ng bala. Sapat lang. May tanong lang po ako. Sabi ko, diretso sa kanya pero sapat ang lakas para marinig ng lahat. Kung misunderstanding lang ito, bakit may transfer mula sa joint account namin sa pangalang L. Villanueva nang hindi mo sinasabi sa akin? Hindi siya agad nakasagot. Bakit may authorization draft na may sample ng pirma ko? Dagdag ko. Doon lang siya tuluyang napatigil. Isa sa mga kagawad ang tumingin sa kanya. Sir, may ganyan po ba? Agad siyang umayos. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Baka draft lang yun ng kung sino. Hindi ako umatras. At kung family matter lang ito, bakit mo sinabing alam ko at pumapayag ako? Gayong hindi mo man lang ipinaliwanag sa akin ng buo ang pinapagawa mo. Lara, bakit may attempt kang ilipat ang usapan dito bilang financial misunderstanding kung ang totoo, ginagamit mo ang pangalan ko sa usaping hindi ko inauthorize? Naging masikip ang hangin sa silid. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginig. At sa unang pagkakataon, nakita kong nahihirapan siyang sabayan ang katahimikan ko. Ang gusto ko lang naman, sabi niya, pilit pa ring mahinahon. Makatulong sa side mong pamilya. Nadamay ka lang dahil asawa kita. Asawa. Dati, malambot na salita iyon. Noong araw na iyon, parang manipis na takip na lang sa ibabaw ng dumi.
Kaya mo ba iyang patunayan? Tanong ko. Natahimik siya. Ipakita mo dito ngayon ang anumang papel na pirmado ko ng harapan, malinaw at may pahintulot ko. Sabi ko, wala. Walang mailabas. At doon nagsimulang mabiyak ang bersyon niya. Nagkatinginan ng dalawang kagawad. Ang sekretary, na kanina ay abala sa logbook, ay bahagyang tumigil sa pagsulat. Sir Adrian, sabi ng isa, mas mabuting huwag muna po ninyong gamitin ang pangalan ni ma'am sa anumang property transaction hanggat hindi malinaw at documented. Simple lang ang linyang iyon, pero sapat para mabawasan ng yabang sa balikat niya. Hindi pa iyon ang dulo. Dahil nang akala niyang iyon lang ang dala ko, inilabas ko ang huling papel para sa araw na iyon. Ang draft sworn statement ko, hindi pa notarized, pero malinaw ang nilalaman. Wala akong ibinigay na pahintulot sa paggamit ng aking pangalan, pirma, o bahagi ng joint funds sa anumang property transaction na hindi ko personal na pinirmahan at inaprobahan. Hindi ko iyon ipinasa sa barangay. Ipinakita ko lang. Sapat para makita niyang nakahanda na akong umusad sa susunod na antas. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Hindi dramatiko. Mas masahol. Parang unang beses niyang naisip na baka hindi na ako babalik sa dati. Pag-uwi namin, hindi kami nag-usap agad. Magkasabay kaming pumasok sa bahay, pero pakiramdam ko, hindi na kami iisang bubong sa loob. Bandang gabi, siya ang unang nagsalita. Ganito na ba talaga? Tanong niya, mula sa sala. Nasa kusina ako, naghihiwa ng sibuyas. Ano bang ibig mong sabihin sa ganito? Pinapariya mo na ako sa iba. Huminto ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo at humarap sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng boses noon, pero malinaw, pantay, at hindi na katulad ng dating Lara na inuuna ang pag-iingat sa damdamin niya. Hindi kita pinahiya, sabi ko. Pinahinto kita. Nanigas siya. Magkaiba yun. Mahabang katahimikan ng sumunod. Tama na, Lara. Sabi niya, mas mababa ang boses. Hindi mo alam ang buong kwento. Eh di sabihin mo. Hindi pwede lahat. Doon pa lang, talo ka na. Napayungo siya ng bahagya. Hindi dahil nagsisisi. Naramdaman ko yon. Hindi pagsisisi ang laman ng katahimikang iyon. Pagkapikon. Dahil hindi na siya makalusot sa lumang paraan. Nang gabing iyon, natulog kami sa isang kama pero magkaibang gilid. Sa pagitan namin, hindi na una ng hadlang, kundi mga dokumento, petsa, mga transfer, mga salitang hindi na niya kayang bawiin. At bago ako tuluyang makatulog, may dumating na mensahe si Maren. Tumawag ang babae kanina matapos ang barangay. Hindi na raw sila sasabay kung may sworn statement ka. Nababahala na sila. Sila. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nagsisimula ng umatras. Domino na nga. Isa-isa nang kumakalas ang mga taong komportable lang habang tahimik ang panluloko. Dumating ang araw ng biyahe nang hindi kami bumiyahe. Iyon ang pinakamatinding kabalintunaan sa lahat. 7 araw ko iyong inipon, 7 araw ko iyong inisip, 7 araw na dapat sana'y pahinga naming mag-asawa, tanawang dagat, tahimik ang umaga. At kahit paano ay maaalala naming minsan, may lambing pa kaming hindi kinakain ng trabaho at pagod. Pero pagsapit ng araw na iyon, hindi na bakasyon ang mahalaga. Pagbawi na. Maaga akong nagising, wala pang 5:00. Tahimik ang bahay pero hindi na iyon yung dating katahimikan na punong ng pag-asang may biyahe kang aabangan. Iba na. Ito yung katahimikan pagkatapos mong tanggapin na may dapat nang matapos kahit masakit. Tumayo ako, naligo at nagsuot ng simpleng blouse at slacks. Hindi damit pambiyahe, hindi pang resort, hindi para sa airport. Pangharap sa katotohanan. Paglabas ko ng kwarto, naroon na si Adrian sa dining area. Nakaupo siya, nakatingin sa 2 maleta na nakatabi sa pader. Ang isa, sa akin. Ang isa, sa kanya. Parehong nakaimpake, parehong handang umalis, pero hindi sa iisang direksyon. Hindi tayo aalis? Tanong niya.
Lumapit ako sa mesa at inilapag ang isang brown envelope sa harap niya. Hindi siya agad humawak. Tiningnan lang muna niya ako. Ano yan? Mga kopya ng mga bagay na alam ko na. Dahan-dahan niyang binuksan. Nandoon ang printed transaction history. Screenshot ng transfer sa El Villanueva. Photo ng authorization draft na may note na need witness signature sample from wife. Draft sworn statement ko. At pinakahuli, isang maikling sulat mula kay Tita Meli na hindi pa formal legal filing, pero malinaw ang mensahe. Anumang paggamit sa pangalan ko o bahagi ng joint funds nang walang malinaw kung pahintulot ay posibleng magsimula ng hiwalay na legal at financial dispute. Habang binabasa niya, wala siyang imik. Hindi rin ako nagsalita. Minsan ang pinakamalakas na boses ay ang tunog ng papel na binubuklat ng taong nahuli na pero ayaw pang aminin. Maya-maya, ibinaba niya ang mga dokumento. Sinong nagbigay sa iyo nito? Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Iyan pa rin ang tanong mo? Humugot siya ng hangin. Lara, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naman kukunin para sa akin lahat. Aayusin ko lang sana. Tumigil ka. Napatahimik siya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangan. 3 bagay lang ang gusto kong marinig mula sa iyo ngayon, sabi ko. Una, ginamit mo bang pangalan ko nang wala akong pahintulot? Pangalawa, kumuha ka ba sa joint account natin para sa usaping hindi mo sinabi sa akin ng buo? Pangatlo, binalak mo bang ituloy ang proseso habang nasa biyahe tayo para hindi kita maabutan sa galaw mo? Tinitigan niya ako. Ilang segundo. Isang buong buhay yatang naramdaman kong lumipas sa katahimikang iyon. Sa wakas, yumuko siya. Hindi apology ang una niyang ibinigay, kundi katotohanan. May minadali ako. Minsan, iyan ang pinakamalapit na maririnig mong pag-aamin mula sa taong sanay umiwas. Hindi ko gustong saktan ka. Akala ko maaayos ko bago mo malaman. Napatawa ko ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa unang beses, malinaw na sa akin ang pinakamasakit na ugat ng lahat. Hindi niya ginawa dahil hindi niya alam na masasaktan ako. Ginawa niya dahil umaasa siyang kaya niya akong lampasan bago ako makapansin. Ayaw kong marinig ang akala ko. Ang gusto kong marinig ay kung paano mo aayusin ang sinira mo. Doon na siya tuluyang patingin sa akin parang ibang tao na ako. At marahil, totoo iyon. Dahil ang Lara na naghanda ng biyahe para sa asawa niya, iba sa Lara na nakatayo sa harap ng lamesa, hawak na muli ang sariling pangalan at hindi na handang ipaubaya ang lambing, ang katotohanan. Bandang 8:00 ng umaga, pumunta kami sa isang maliit na opisina sa Pasig kung saan may kakilala si Tita Meli na pwedeng tumulong sa pagbuo ng maayos na settlement undertaking bago pa lumaki ng tuluyan ng usapan. Hindi yun himala, hindi rin instant na katarungan, wala ring dramatic na posas o iyakan sa hagdan. Mas realistic, mas mabigat. Dahil doon, sa harap ng electric fan, lumang mesa at mga dokumentong kailangang basahin ng mabuti, pinilit si Adrian ng mismong bigat ng hawak kong ebidensya na pumirma sa 3 bagay. Una, isang written acknowledgement na wala akong ibinigay na authority sa paggamit ng pangalan ko o pirma ko sa property-related processing. Pangalawa, isang commitment na ibabalik sa joint account ang halagang na ilabas niya ng walang malinaw kung informed consent. Pangatlo, isang undertaking na wala na siyang isusulong na aksyon gamit ang aking pangalan or representation at anumang susunod ay direkta nang haharapin sa tamang proseso at may written notice sa lahat ng concerned. Hindi yun kulungan, hindi rin public humiliation. Mas gusto ko yun. Dahil hindi ko kailangan ng esenang siya ang kaawa-awa sa harap ng tao. Ang gusto ko, may maibalik. Pera. Record. Hangganan. Paglabas namin ng opisina, mainit ang araw. Maingay ang kalsada.
May nagtitindagang taho sa kanto, may dumaraang estudyante. Patuloy ang buhay ng ibang tao na para bang walang kasal na unti-unting namamatay sa loob ng ilang papel. Lara, tawag niya. Huminto ako pero hindi lumingon agad. May paraan pa ba? May mga tanong na noon mo lang tunay na naririnig kapag huli na ang lahat. Lumingon ako. Hindi na siya mukhang kampante. Hindi na siya mukhang kontrolado ang esena. Hindi rin siya mukhang kontrabidang pelikula. Mukha lang siyang lalaking unang beses na realize na ang pagkalusot ay hindi pareho ng pag-aayos. Meron, sabi ko. Bahagya siyang umangat ang tingin. Pero hindi para sa dati. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng araw habang ako ay naglakad palayo. At doon ko ginawa ang pinakabagong bagay na hindi ko pa nagagawa sa mga nakaraan kong sugat. Hindi ako dumiretso pauli. Dumiretso ako sa airport. Hindi kasama siya. Ako lang. Nakahold pa rin ang booking noon, pero dahil primary booker ako at may sapat pang oras, napaayos ko ang isang bahagi ng biyahe sa pangalan ko lang. Hindi buong 7 araw ang natuloy sa parehong plano. May nabago, may nawala, may dagdag na bayad. Pero hindi na mahalaga eksaktong itinerary. Ang mahalaga, hindi ko na ipinagkaloob sa panlilin lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa waiting area, habang hawak ko ang boarding pass, doon lang ako tuluyang napaluha. Hindi dahil iniwan ko siya. Hindi dahil panalo ako. Hindi dahil may dramatic revenge. Kundi dahil unang beses sa matagal na panahon, hindi ko pinili ang kapayapaan na gawa sa pagtatakip. Pinili ko ang kapayapaan na may presyo. Oo, pero totoo. Pagdating ko sa Coron kinagabihan, tahimik ang dagat. May amoy ng alat ang hangin at malamig ang simoy na humahaplo sa balat pagkatapos ng nakakapagod na araw. Umupo ako sa labas ng maliit na inn na nahanap kong kapalit ng naunang booking. Walang candlelight dinner, walang romantic surprise, walang anniversary script. Pero naroon ako. Buo pa rin. At mas malinaw ang tingin sa sarili ko kaysa kailanman. Doon ko naunawaan ang aral na hindi ko natutuhan sa mas maaga kong mga taon. Hindi lahat ng pagtataksil ay sumisigaw sa anyo ng ibang babae o lantad na pag-aamin. Minsan, dumarating ito sa anyo ng pirma mong ginaya, perang dahan-dahang inililipat at mga planong inaayos habang akala mong mahal ka pa rin sa parehong paraan. At hindi lahat ng tagumpay ay dapat magmukhang pagbagsak ng isa sa harap ng marami. Minsan, ang pinakamatinding panalo ay ito. Naibalik mo ang hindi dapat kinuha, naitama mo ang record bago ka tuluyang mabura roon, at napili mong iligtas ang sarili mo nang hindi mo kailangang sirain ang pagkatao mo. Kaya, kung may natutunan ka sa kwento ko, ito iyon. Kapag may maliit na babala ang dumating, huwag mo agad maliitin dahil lang ordinaryo ang pinanggalingan. Minsan, ang taong magigising sa'yo ay hindi abogado. Hindi ka mag-anak, hindi kaibigan. Minsan, tindera lang sa kanto na may nakita habang ikaw ay buong pusong nagtitiwala. At kung dumating ka sa puntong kailangan mong mamili sa pagitan ng katahimikang peke at katotohanang masakit, piliin mo ang katotohanan. Mas mabigat sa simula, pero iyon lang ang may dalang tunay na pahinga. Kung umabot ka rito, i-comment mo na hindi lahat ng tahimik, walang laban. Like, share, at subscribe ka na rin kung gusto mo ng mga kwentong hindi lang basta pasabag ang ending, kundi dahan-dahang tumatak dahil totoo, posible, at may iniwan na aral. Dahil minsan, ang pinakamalaking biyahe ay pala hindi yung pinaghandaan mo para sa ibang tao, kundi yung lakad palabas sa kasinungalingan. Pauwi sa sarili mo.